Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ang mga versyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version, liba na kung babanggitin. Ang title natin ngayon sa English niyan, mga kapatid, The Power of God to Salvation. Ito po, mga kapatid, ang ating lesson number 3 sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Bagamat hindi naman natin sinasabi na inuulit ko na hindi naman linggo-linggo ganitong paksa, nagkataon na natapos natin tong lesson number 3 para sa araw na ito. Ang main verse natin, mga kapatid, ay yung continuation ng nakaraan natin sa verse 16 and 17 na tayo ng chapter 1. So basahin po muna natin, mga kapatid, ang ating main verses. At dito sa verse 16 natin nakuha yung ating title. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun po ang ating mga main verses. Dalawa lang yan, mga kapatid. Pero ating gugutay-gutahin bawat parirala at bawat mahalagang salita rito. Mainam na maintindihan nating mabuting kung ano ba itong pinag-uusapan dito na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na kung tawagin ay ebanghelyo. Ang sabi rito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Dalawang salita, mga kapatid, na nais natin bigyan ng pansin dito. Una, yung ikinahihiya at yung ikalawa, ang ebanghelyo. Bagamat ikalawa, unahin na natin yung ebanghelyo sapagkat ito yung lalim nito, mga kapatid, nandito sa salitang ebanghelyo. Yun ang hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo. Ano ba yung tinatawag na ebanghelyo? Ang ebanghelyo sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay euangelion. Ibig sabihin niyan, a good message. That is the gospel. Gospel. Isang mabuting mensahe. Yun ay ang ebanghelyo. Ebanghelyo. So kapag sinabing ebanghelyo, good news. Mabuting mensahe o mabuting balita. At sa Revised Tagalog Popular Version, sa pagkakasulat niyan, sabi rito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. At sa Tagalog Popular Version naman, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. So parehas lang yan, mga kapatid, bagamat literally magkaiba yung maganda at yung mabuti. Yung mabuti, good. Yung maganda, beautiful. Di ba? Wala namang mabuti na hindi beautiful. So, ganun yun, mga kapatid. No? Paras lang yan. No? Pinapakita ko lang sa inyo kung paano ni-render, isinulat yan sa ilang mga sali ng Biblia. At kanina nga, doon sa King James Version o New King James Version, ay Gospel of Christ. So, yun po, mga kapatid. No? Ngayon, ano ba yung mabuting balita tungkol kay Kristo? Ano ba yung good news tungkol sa ating Panginoon Kristo? Na kung tawagin nga yan ay ebanghelyo. Madalas nating madinig yan di ba? Pag nagbabasa tayo ng Biblia, madalas nating ma-encounter ang salitang ebanghelyo. Ang mabuting balita tungkol kay Kristo ay ang kaligtasan dala niya para sa lahat ng mga tao. Inoffer yan sa lahat ng mga tao. Bagamat hindi lahat ng tao ay naunawaan yan at tinanggap. Anong klaseng kaligtasan? Saan ba tayo dapat maligtas? Kaligtasan ba yan dito sa lupa o sa mga pisikal na katawan natin? Gaya ng sa pagkakasakit, sa kahirapan, sa panganib, sa mga sakuna? Hindi po. Dahil kung titingnan natin na maraming mga tapat na mga Kristiyano ang nagkakasakit, nahihirapan, nanganib, naaksidente, inusig, hanggang sa mamatay. Di ba sa kasaysayan ay ganun? Anong kaligtasan ba ang daladala ni Kristo? Kaligtasan niya ng ating mga kaluluwa sa darating na paghuhukom ng Diyos sa huling araw. Bakit ba? Bakit ba kailangan ng tao ang kaligtasan?
So, number one, kaligtasan ang pinag-uusapan pag sinabing Gospel of Christ. Ang Gospel of Christ ay hindi tungkol doon sa financial na kalagayan natin. Hindi yan tungkol doon sa i-claim mo yan, makukuha mo yan. Hindi tungkol yan sa mga pangarap natin o sa mga hadikaing panlupa. Hindi. Tungkol yan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ang gospel ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi, ganito kasi mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sabi rito sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagsimula ang talata sa salitang yamang. So may karugtong yan. Mamaya, dadaanan natin ulit yan. Pero kunin lang muna natin dito, lahat ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala nagkasala pala ano ngayon? Ang problema mga kapatid, yung kasalanan, merong kabayaran. Ano kabayaran ng kasalanan? Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao nagkasala. Kaya lahat ay pagbabayaran ng kamatayan ang kasalanan. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay hindi lamang ang unang kamatayan na kung kailan ay malalagot ang ating hininga tapos ililibing tayo sa sementeryo. Hindi yan. Kundi ang ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Yung kabayaran ng kasalanan, ito yung climax nun, mga kapatid. Sa Apocalypse 20:14, ito yung tagpo na ipinakita kay Juan kung ano magaganap sa araw ng huling paghuhukom ng Diyos. Sa 20:14, ang sabi, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So yan, ikalawang kamatayan, yung kabayaran ng kasalanan. Yan ang bad news. Kung good news ang ating topic, good news kasi ebanghelyo. Ebanghelyo equals good news. Yan ang bad news naman. Lahat tayo ay mamamatay sa ikalawang kamatayan doon sa lawa ng apoy. Pero may good news mga kapatid. Yun nga ang pinag-aaralan natin. At kailangan daanan natin yan para maunawaan natin at ma-appreciate natin kung ano ang good news. Ang good news o yung mabuting balita o yung magandang balita, yung Gospel of Christ, ang good news ay maliligtas tayo at may buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan yung sinasabi dyan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, kaloob, regalo, gift of God, sabi dyan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, regalo sa atin ng Diyos ang kaligtasan at hindi mula sa ating mga sariling mga gawa. Kaya sinabing regalo. Pero paano natin matatanggap ito mga kapatid? Nangyari ang kaligtasan ito ng ating mga kaluluwa dahil sa pag-ibig ng Diyos na ating sinampalatayanan. Pag-ibig ng Diyos, matatanggap natin yung pag-ibig na yan ng Diyos na maliligtas tayo, may regalo siya sa atin kapag tayo nanampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi nga rito sa John 3:16, yung popular na talata ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam na natin yan, mga kapatid, di ba ba? Lalo na kung matagal ka na nag-aaral ng Biblia, pero laliman pa natin ang pagkaalam natin dyan, mga kapatid. Yan ang tinatawag na gospel, ebanghelyo. Ibinigay ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang ating Panginoong Kristo. Pero ibinigay yan, inopen yan para sa lahat ng mga tao. Pero may kondisyon, mga kapatid. Ano ang kondisyon? Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. Kinakailangan sumampalataya tayo sa ibinigay ng Diyos na yan. Sampalatayanan natin si Kristo. Ano sasampalatayanan natin kay Kristo? Paano ba ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Kristo para sa ating kaligtasan? Alam niyo ba kung paano? At ganito natin sasampalatayanan yung ibinigay ng Diyos. Number 1, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Jesus
kahit wala siyang kasalanan. Bakit natin nasabi yan? Sa 2 Korinto 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So ginawa niyang may kasalanan, ibig sabihin ginawa ng Diyos Ama na may kasalanan siya, si Jesus daw, na hindi naman nakakakilala ng kasalanan. Ibig sabihin si Jesus na walang kasalanan, itinuring ng Diyos na may kasalanan, kahit wala siyang kasalanan. Bakit? Upang kay Kristo tayo magkaroon ng katwiran ng Diyos. Para maging righteousness of God tayo kay Jesus. Ano ba ibig sabihin yan? Ng righteousness of God. Napakahalagang mga salita yan, mga kapatid. Yung katwiran ng Diyos. Mamaya mga kapatid, ipaliliwanag po natin ng detalyado yan. Pero dito lang muna tayo, mga kapatid. Para maging righteousness of God tayo. Ibig sabihin, para maging matuwid tayo, maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Yung ibig sabihin yan, mamaya makikita nyo. Para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Itinuring ng Ama na si Jesus na wala kasalanan, itinuring niya na may kasalanan. Para sa kapakanan natin. Yan ang sabi ng talata. So yun, ginawa ng Diyos na may kasalanan si Jesus kahit wala siyang kasalanan. Yan ang ebanghelyo, tandaan nyo yan. Ha? Ang ebanghelyo hindi tungkol sa kaswertihan sa buhay. Hindi tungkol sa mga financial na pangangailangan natin. Ito pa sabi, ipinasan ng Diyos kay Jesus ang kasama natin lahat. Yan ang kasama sa mensahe ng ebanghelyo na dapat nating maunawaan. Kaugnay na ginawa siyang kasalanan. Si Jesus na wala kasalanan, itinuring na may kasalanan. Kaugnay nun, ipinasan ng Diyos kay Jesus ang kasama nating lahat. Ang babasahin natin ay yung propesya tungkol kay Kristo na isinulat ni Isaias mga 100 taon bago nagkaroon ng katuparan at na naging katuparan nito ay ang ating Panginoong Kristo. Ito ang gagawin ni Kristo na nagawa na niya. Nung sinusulat ni Isaias to, siyempre hindi pa ginagawa. Ang sabi, 53:4 ng Isaias, tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Yan ang naranasan ni Kristo. Sa tingin sa kanya ng mga tao, pinahirapan siya ng Diyos, hinampas, sinaktan. Pero totoo niya, nung sabi rito, dahil dinala niya ang ating mga karamdaman, pati mga kalungkutan natin. Tuloy natin ang basa. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan yan. Nasugatan si Jesus. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ipinataw ng Diyos. Yung parusa na para sa atin, ipinataw kay Kristo. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Gumaling tayo spiritually sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga latay na kanyang naranasan. Tuloy pa natin. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So, ganyan ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. Kaya kanina itinuring siyang may kasalanan kahit wala para sa kapakanan natin, para maging katwiran tayo ng Diyos sa Kanya. At dito nga, ipinasan ng Amang Diyos ang kasamaan nating lahat sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa pag-ibig nga ng Diyos, na inalay niya ang ating Panginoon Kristo sa atin dahil hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan at tayo ay mabubuhay. Hindi mangyayari yun eh. Okay, babayaran natin ang kasalanan natin. Lahat ng kasalanan may kabayaran. Yung kabayaran ng kasalanan, ang sabi, kamatayan. Pero hindi natin mababayaran na mabubuhay pa tayo. Mababayaran natin, kailan mamamatay tayo forever doon sa ikalawang kamatayan. Ganun ang mangyayari. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak forever
sa lawa ng apoy. Nais ng Diyos dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin na makasama tayo sa buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian. So yan ang good news. Yan ang gospel na tinatawag, the gospel of Christ, yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Namatay si Kristo sa krus upang tayo ng mga sumasampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak sa ikalawang kamatayan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Hindi siya nahihiya na ibalita ang tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Kristo na kamatayan o kahirapan hanggang sa mamatay para tayo ay makakamit ng kaligtasan. O yung punta naman tayo dun sa salitang hindi ko ikinahihiya. Importante rin to mga kapatid, para tayo naman na mga Kristiyano, mga nagsasabing Kristiyano, ay huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Ikuwento natin, ipaliwanag natin sa mga kakilala natin yung ginawa ni Kristo para tayo ay maligtas. Ginawa ni Kristo yun dahil tayong lahat ay nagkasala. Ikwento natin na tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan, kaya kailangan nila ang ating Panginoon Kristo. Gaya ni Pablo na hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kaya tayo mga kapatid, huwag nating ikahiya. Alam ba na ibang tao na tayo Kristiyano? Baka naman hindi nila alam. Baka naman nahihiya tayo. Baka hindi lang tayo nahihiya. Baka natatakot pa tayo. Bukod sa nahihiya. Bakit ba nasabi ni Pablo na hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo? Nandiyan na rin ang sagot mga kapatid. Yung susunod na parirala Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Yun ang sagot talaga. Direktang sagot yan. Pero bago natin pag-aralan yung direktang sagot ng Panginoon Kristo, ni Apostol Pablo, doon sa bakit hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo, tingnan muna natin yung konteksto nito para may matutunan naman tayo, para hindi naman tayo mahiya na ipangaral din ang Ebanghelyo, i-share din ang gospel sa ating mga kakilala. Yung pinagugutan yan, mga kapatid, yayamang yung talata, nagsimula sa salitang sapagkat. Di ba? O tingnan natin yung nakaraan. Actually, yung nakaraan lesson natin ito yung sa verse 15. No? Ito yung nauna, siyempre. Ang sabi ni Pablo, kaya't saga ng akin, nasasabik din akong ipangaral ng Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Hindi kinaiya ni Pablo ang ipangaral ng Ebanghelyo sa mga nasa Roma. Nais niya ipangaral ng Ebanghelyo sa mga taga-Roma, hindi lang sa mga Christian na nandun. Gusto niya ipangaral kahit mga Kristiyano na Pero kasama din yung mga hindi Kristiyano, nais niya mangaral doon. Di ba, kung naalala na niya, di ba, sabi niya, nasasabik siyang ipangaral ng Ebanghelyo doon sa mga, may pananagutan siya na ipangaral ng Ebanghelyo doon sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa mga marurunong at mga mangmang. Yung nasa verse 14, yung nauna dyan. Kung titingnan natin, i-analyze natin, baka ganito rin ang sitwasyon natin Malamang, merong katulad din sa sitwasyon natin, lalo na doon sa mga nahihiyang ipangaral ng Ebanghelyo. Ano ba meron sa Roma? Isipin na lang natin ito mga kapatid. Bagamat may pahapyaw na tayo na nakaraang lesson natin. Ang Roma mga kapatid, nasa Italy yan. Yan yung capital city ng Roman Empire. Nandyan yung mga sophisticado at mga sibilisadong mga tao noong mga panahon na yon. Mayaman ang lungsod at makapangyarihan. Ang mga Romano noon ay mga first-class citizens sa imperyo. Ano kaya maaring tingin nila kay Pablo sa mga Kristiyano kapag ikinukwento na ang tungkol sa Ebanghelyo, tungkol sa mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa kasalanan? Ano kaya ang dating nun? Si Jesus, mabuting balita, paano nangyari yun? Isa siyang Hudyo. Halimbawa, kung Romano ka, tingin mo sa mga Hudyo. Karamihan namang tingin ng mga Romano sa mga Hudyo nung panahon na yun, mababa lamang yung tingin nila. Sapagkat yung panahon na yun, sinakop lang namin yung inyong bansa. Parang ganun, di ba? Under sila ng Roman Empire. Si Kristo na ipinangangaral ng mga Kristiyano, isang Hudyo na binitay sa krus. Yung krus noon, mga kapatid, hindi naman kinikwintas yan.
Ang krus, mga kapatid, bitayan niya ng mga pusakal na kriminal at mga traidor sa imperyo ng Roma. Ayan ang pag nabitay ka sa krus nung kahiyahiyang kamatayan yan. Si Jesus, siya ba yung mabuting balita? Ang ebanghelyo, yung bang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan? Meron pa bang mas makapangyarihan sa imperyo ng Roma noong panahon na yon? O di ba, mga kapatid? Maring sinasabi ng mga Roman citizen na, ano bang kamangmangan yan? Katawa-tawa naman kayo, mga Kristiyano. Nagpapatawa ba kayo? Nasisiraan ba kayo ng bait? Alam nyo, minsan nasabihan na rin si Pablo ng isang Roman official nung siya'y nagsasalaysay tungkol kay Kristo sa harapan ni Haring Agrippa at ni Governor Festo doon sa Caesarea, doon sa bandang Judea yon. Ito'y bago maganap na naaresto na siya rito bago siya idalin sa Roma. Tingnan niyo yung pangyayarin to. Sa 26-24 ng mga gawa. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, si Pablo yan, sa kanyang pagtatanggol, sinabi niya yung tungkol kay Christ, ay sinabi ni Festo, Roman official yan, sinabi ni Festo na may malakas na tinig, parang pasigaw, di ba? Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ng siyang nagpapabaliw sa iyo. Nakita niyo, mga kapatid, napagkamalang baliw si, nasabihan na baliw. Pero kung babalikan nga natin dito, walang kadala-dala to si Pablo. Nasabi pa niya, kaya't saga ng akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyo mga nasa Roma. O yun, mga kapatid, yan yung context niyan. Pagkatapos yan, sumunod yung main verse natin. Kaya kung itatanong natin, Pablo, bakit ka ba nasasabik na ipangaral ang ebanghelyo sa mga nasa Roma? Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo. Hindi siya nahihiya. Kahit gano'n ang sitwasyon nila, hindi sila nahihiya. Hindi siya nahihiya na ipangaral ang ebanghelyo. O bakit? Ito yung direktang sagot ni Pablo. Ito talaga ang dahilan. Bakit? Bakit hindi ka nahihiya ipangaral ang ebanghelyo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yan ang dahilan kung bakit hindi kinahiya ni Pablo ang ebanghelyo. Ganon din daw yun dapat, mga kapatid. Huwag nating ikaya ebanghelyo. Isipin nga ninyo, mabuting balita yan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, di ba? Sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Nakita naman natin kanina, kailangan na kailangan ng tao ang kaligtasan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat nagkasala at lahat ay mapapahamak sa ikalawang kamatayan at maliligtas lamang ang tao kapag sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sumampalataya na hindi lang sinampalatayanan, merely na hindi mo nauunawaan. Bakit mo ba sasampalatayanan si Kristo? Sasampalatayanan mo si Kristo dahil siya ang sumagot ng ating mga kasalanan. Sasampalatayanan mo yung ginawang pagtubos sa iyo ni Kristo. Na si Kristo ay namatay sa krus, sasampalatayanan mo yan. Na ang dugo niya ay nabuhos para sa iyo, sasampalatayanan mo yan. Na siya'y namatay at nabuhay na maguli. Yan ang pananampalataya kay Kristo. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos na ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sobrang halaga nito. Bakit ba hindi mo ibabalita yan? Sobrang halaga niyan, mga kapatid, di ba? It is a matter of death and life. Ika nga, tungkol yan sa buhay at kamatayan. Bakit hindi mo ibabalita kapag ikaw ba'y merong alam na balita na yung alam mo, yung mahal mo sa buhay ay mamamatay mamaya dahil mapapahamak siya, dahil merong panganib na nakaambang sa kanya, hindi mo siya bibigyan ng warning? Natural, ibabalita mo yan, lalo na mga mahal mo sa buhay, alam mo mapapahamak. Tanggalin mo na natin yung dagat-dagatang apoy. No, halimbawa, yung dito lang sa lupa, di ba? Alam mo mapapahamak ang kapwa mo. Wawarningan mo yan. Uy, huwag kang pupunta dyan. Mahuhulog ka dyan. Mababagsakan ka ng ganyan. Baka masagasakan dyan. Di ba? So, ganun yun. Ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Napakahalagang balita niyan, mga kapatid. Ang ebanghelyo ang tanging mensahe sa mundo
na makapangyarihan na makapagdadala sa atin, hindi lamang para magbagong buhay, kundi para magbalik loob sa Diyos at tayo magkaroon ng walang hanggang kaligtasan at walang hanggang kagalakan sa piling ng isang banal at maluwalhating Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagtataglay ng kapangyarihan, kundi bagos ito mismo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang Ebanghelyo ay walang kapangyarihan kung hindi sasampalataya ang isang tao. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay para sa kaligtasan, ay para sa mga sumasampalataya lamang. So nakita niya, no? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Tapos sinundan, so yan mga kapatid, yan ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Tapos sinundan ni Pablo, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Bakit ganyan? Kasi unang ipinangaral sa mga Hudyo, sa mga Israelita ang Ebanghelyo. Di ba si Jesus, nung siya'y nandito sa lupa, nangaral lamang siya doon sa area ng mga Israelita. Pero inutos niya, bago siya umakyat sa langit, na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya kasama rin ng mga Grego. Pero nauna nga lang sa Hudyo. Pero sumunod nun, yung mga Grego. Yung mga Grego, katumbas siya ng mga salitang hentil. Yung mga hindi kabilang sa mga Israelita. So yun po mga kapatid sa verse 16. At sa ikalawang verse natin mga kapatid sa 17, sapagkat dito, ibig sabihin sa Ebanghelyo, sa mabuting balita tungkol kay Kristo, ang katwiran ng Diyos ay nahayag, etc. Dito man tayo sa katwiran ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katwiran ng Diyos? Katwiran, righteousness of God. Pag-aralan natin mga kapatid, itong salitang katwiran. Kasi kung babasahin natin nga sa Tagalog, katwiran, ano ba yan? Ano ba yan? Hindi yan yung salitang nangangatwiran ka pa. Hindi ganyan. Ang katumbas ng salitang katwiran sa salin dyan sa Biblia ay righteousness nga. Maging sa kahulugan yan sa wikang Grego. Righteousness talaga yan. Ang salitang ugat ng katwiran at righteousness, ito sa English madali. Yung root word na tinatawag. Right, di ba? Righteousness. Right. Nagsimula yan sa salitang right. Yun ang root word. Pero sa Tagalog, mahirap i-determine. Katwiran. Dahil pangkaraniwan, ginagamit natin yung salitang katwiran na para bagang reasoning. Nagaya ng nangangatwiran ka ba? O nangangatwiran ka lang. Parang gano'n. Hindi ko ganyan ang gamit yan. Yung tutugma, mga kapatid, doon sa right, yan ay mga kapatid, ay matuwid. Actually, yan ang root word niyan. Yung salitang katwiran dyan, sa salin sa Biblia. Hindi ko alam kung sasang-ayon sa akin yung mga Filipino teacher sa Filipino language, no? Maring hindi kayo sumang-ayon, pero ipaintulot nyo na ipaliwanag ko to bilang ilustrasyon para maunawaan yung sinasabi dito sa Tagalog na Biblia, katwiran ng Diyos. So, tungkol yan sa pagiging matuwid dahil pinagbabatayan natin yung Greek at saka yung sa English word na right, righteousness. No? Yan ang root word niyan. Yung right nga, kapag sinabing right, di ba? Root word niyan, right. O, dinagdagan ng chooseness o righteousness. Yung matuwid, yung katwiran, matuwid. Paano mo isisingit yan? Medyo may kahirapan nga sa Tagalog eh. Kaya excuse me no, sa mga pasitabi sa mga Filipino grammar teacher. For illustration purposes ko lang to mga kapatid. So parang ganyan, katuwid-ran. Pero hindi natin binibigkas na katuwid-ran yun. Di ba? Katwiran. So katwiran yan. Yan yung sinasabi nito, ang katwiran. Anong klaseng katwiran? Pag sinabing yung katwiran, right, di ba? Yung tama, matuwid, wasto. So, dito, ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay yung pagiging tama, wasto at matuwid sa harap ng Diyos. Yun po, mga kapatid. Yun ay ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi ayon sa pamantayan ng tao. Sa ibang salita, yung pag sinabing ang katwiran ng Diyos o yung the righteousness of God, yan yung pagiging karapat-dapat natin sa Diyos. Nakita niyo, no? Sapagkat dito, ibig sabihin, sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos, yung pagiging karapat-dapat natin sa Diyos, ay nahayag. Ipinakikilala, ibig sabihin, di ba?
itinuturo, ipinapaunawa, ipinapakita dito sa Ebanghelyo, doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na pagtubos sa ating mga pagkakasala, ay ipinaliliwanag, itinuturo, ipinauunawa, ipinakikita sa atin, nahayag. Paano? Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin ay ipinakikita ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Gaya ng pagkakasalin sa Revised Tagalog Popular Version. Hindi ko agad binasa itong Revised Tagalog Popular Version para maunawaan natin ang lubusan, yung salitang righteousness of God. Dito diniretso na mga kapatid sapagkat ipinakikita o ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Paano? At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. So yun, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya nga sa John 3:16 pa lang Di ba kanina? Pananampalataya ang kailangan para matanggap natin yung regalo sa atin ng Diyos na kaligtasan. Para wag tayong mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, pananampalataya. Sampalatayanan mo ang alin? Sampalatayanan mo si Jesus na ano? Na siya ay namatay para sa iyo. Na yung kasalanan mo ay dinala niya. Natubos ka na ni Kristo, kaya maliligtas ka. Yun, mga kapatid. Pero pagkatapos nun, ano pa mangyayari? Ano ba ang dapat makita sa atin? Paano ba yan yung pananampalataya hanggang sa pananampalataya? Yan daw ang gospel, ang itinuturo o inihahayag ng gospel. Gaya ng nasusulat, ito yun mga kapatid. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung taong matuwid yan? Wala namang matuwid May matuwid bang tao? Walang matuwid na tao kung titingnan natin Bakit? Ang sabi rito sa Roma, na gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kita nyo, walang matuwid na tao. Dahil lahat nga nagkasala, di ba? Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Paulit-ulit pa, no? Wala kahit isa. Paano tayo makakarating ngayon sa pagiging matuwid? Yung matuwid daw na tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo makakarating doon na maging matuwid tayo? Dito naman sa Roma 3:22, ito ang sabi, ang pagiging matuwid ng Diyos, pag sinabi ang pagiging matuwid ng Diyos, sa English yan, even the righteousness of God. O para marating natin ang righteousness of God, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So ganoon mga kapatid, pananampalataya kay Jesucristo. Kapag tayo nanampalataya kay Kristo, mararating natin yung pagiging matuwid ng Diyos. Mararating natin yung righteousness of God. Sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Bakit ganyan ang mga salitang yan? Bakit pananampalataya ang kailangan? Para marating natin yung pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Dahil, doon sa binasa natin kanina, unang-una pa kanina, sa 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So nakita niyo mga kapatid, for all have sinned. Parang yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo ito na sa pamamagitan ng pananampalataya ang pagiging matuwid. Diba? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Bakit? Yamang ang lahat nga ay nagkasala. Nagkasala tayo, wala kang matuwid Kaya nga ulit sa Revised Tagalog Popular Version ay maliwanag na maliwanag ang sabi rito. Diyan din sa verse na yan, sa 3:22 kanina. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. So, kaya pala nagiging matuwid Dahil pinawalan sala na ng Diyos. Dahil
inabot na nila, naunawaan na yung ebanghelyo. Kaya dito sa talatang ito, sa main verse natin, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, kapag nakarating na tayo dyan, naunawaan natin ang ebanghelyo, ang itinuturo niyan, mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Sa simula pa lang, sampalatayanan natin ang ginawa ni Jesus. At habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito, hanggang sa dulo ng ating mga panahon, ng mga buhay rito, pananampalataya pa rin. Ano ibig sabihin yan? Gaya daw yan ng nasusulat. Ang taong matuwid, yung taong matuwid na tinutukoy rito, yung ginawa ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ngayon ang hinahanap sa atin? Ang sabi rito, ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito isa sa pinaka-importante, mga kapatid, na bahagi ng ating pananampalataya kay Kristo. Bahagi ng pagtanggap natin sa ginawa ni Kristong pagtubos sa atin. Bahagi ng pagsampalataya natin sa mensahe ng Ebanghelyo. Bilang mga naligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang mga Kristiyano ay nabubuhay na sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan ang sabi diyan Ngunit ang taong matuwid ka na, ay nabubuhay o mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya yung Kristo. Ibig sabihin nito ay hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay na nga tayo sa pananampalataya. Dapat mabuhay na tayo sa pananampalataya, hindi na sa sarili natin. Kundi tayo ay nabubuhay ng isang buhay na binago na ng Diyos at ang lahat sa buhay natin ay nakatuon na para kay Kristo. Yan yung mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa ulit talata ngayon, palawigin pa natin yan. Napakahalaga na ito kasi hindi natatapos yan na sinasabi natin na nananampalataya tayo kay Kristo, naniniwala tayo kay Jesus. Naniniwala kay Jesus. Okay, sinampalatayanan mo. Sinampalatayanan mo ang kamatayan, dugo, paghihirap ng ating Panginoon Kristo. Pero may hinahanap sa atin na tayo ginawang matuwid na ng Diyos. Di ba? Ginawa na tayong matuwid ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya ay dapat tayo mabubuhay na ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung lifestyle natin, yung sa araw-araw ng buhay natin. Tingnan niyo siya sabi ni Apostol Pablo sa ating huling talata, Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. May kahabaan ng verse, no? So, isa-isayin natin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi naman literal na napako si Pablo. Alam natin yan. Spiritual yan, mga kapatid. Lahat ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo ay dapat na ituring natin na tayo napako na sa krus na kasama ni Kristo nang siya ay mapako mahigit 2,000 years ago na. Spiritually, nasama tayo rin. Ibig sabihin yan, mga kapatid, yung dati nating pagkatao, nung hindi pa tayo nananampalataya kay Jesus, ay namatay na sa krus. Patay na yan. Ginawa na nga tayong matuwid. Sinagot na ni Kristo ang lahat para sa atin. So napako na rin tayo nakasama ni Kristo sa krus. Kaya, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na ang dapat na nabubuhay sa atin. Ibig sabihin, si Kristo na nag-ahari sa ating mga buhay at hindi na tayo. Alam niyo, sa pagtanggap natin kay Jesus bilang ating Panginoon, di ba tinatawag natin Panginoon ang ating Panginoon Kristo? Kaya sinasabi nga ng mga mangangaral, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Kapag sinabing Panginoon ng buhay mo, siya na dapat ang nasusunod sa ating buhay dahil ang isang Panginoon ay sinusunod ng kanyang mga nasasakupan. Di po ba? Kaya ang mga salita at aral ni Kristo na ang ating sinusunod sa buhay po natin. Di ba? Paano mo susundin ang Panginoon kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? At susundin mo sa Panginoon yung mga aral niya, yung mga doktrina niya, yung mga itinuturo niya na itinuturo o itinuro ng mga apostol. O hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya
Dinidiin pa ni Pablo yung sinasabi niya kanina. Tayo ngayon na nabubuhay sa laman. Di ba? Ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ibig sabihin na nandito pa tayo sa katawan lupa natin, ay dapat ang ating pamumuhay ay ikinabubuhay natin ang ayon sa pananampalataya. Kaya sabi diyan, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating mga prinsipyo, ang ating mga pagkilos, ang ating pagkatao, ang mga bagay na iniisip natin ay nararapat lamang na iayon natin sa kalooban ng Diyos na itinuturo ng ating pananampalataya. Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa aral ni Kristo. Kaya sa sumunod na parirala ay nilinaw niya, kay Kristo kasi yan. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, kay Kristo. Kaya yung buhay natin ay dapat ayon sa aral ni Kristo. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Pag-ibig din ng Diyos sa atin. Si Kristo ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa pananampalataya, nagtitiwala tayo na ang kanyang kamatayan ay nagbayad para sa ating mga sariling kasalanan. Kaya mga kapatid, sikapin natin ngayon na mamuhay ayon sa pananampalatayang yan, ayon sa mga aral ng ating Panginoon Kristo. So yan mga kapatid, ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Tumatagos yan mga kapatid sa ating buhay sa araw-araw. Kapag naunawaan natin ang Ebanghelyo, sinampalatayanan natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo, ay hinahanap naman ng Panginoon Diyos na mamuhay tayo ng karapat-dapat sa Ebanghelyo na ating tinanggap. So hanggang dyan mga magulang mga kapatid, maraming salamat po muli. Naway pinagbala tayo ng ating aralin. I-share po natin, mga kapatid, yung katotohanan yan, lalo na sa mga taong hindi pa mananampalataya. Hanggang dyan, pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.